tayong hindi nagkita-kita, no? Lalo na po ang sila Pastor Ray, we miss them. Lalo na po ng resurrection, fiesta po natin sa ano yan? Sila. So, nagpapasalamat po tayo. Itong mensahe ng awit ay lalong nagpapaalab ng pagsamba. Because our Christ is risen. Palagi po siyang nabubuhay para po hindi lang tayo magkaroon ng eternal mediator sa langit. Ano po? Lagi siyang, tawag ito, ang nakikiusap sama para sa atin. Sa prayer, kung tayo nagkakasala, kung tayo po ay bumabagsak, si Kristo po ay nabubuhay magpakailanman. Salamat sa mensahe ng awit. Ito yung lalong nagpapasarap ng pagsamba sa Panginoon. Okay, so tayo po ay nasa aklat ng Jude or Judas. Ano po? Ito po yung ating pag-aaralan sa buong buwan ng April. Ano po? At hinati-hati po namin yung mga talata para po mahimay natin masyado o mahimay natin ang mas detalyado ang chapter na ito. Kasi po, napakaganda ng aklat na ito. Ano po? So this morning, ang ating pong paksa, hindi palakihan ng auto. Nakita sa likod. Okay, ang ating pong paksa ay ayon sa ating pong teksto ngayong umaga, doon sa binasa kanina ng ating kapatid, sa Jude or sa Judas, verse 1 hanggang verse 4. Yung pong nandiyan sa ating program ay James ang nakalagay. Ano? So, mali po, Jude po, or Judas, chapter 1, verse 1 to 4. Yung ating pong teksto. Ano po? So, this morning, ang ating pong paksa ay pagtatanggol sa pananampalatayang Kristiyano. Content for the faith. Siguro naalala niyo yung picture pong ito. Ano po? Saan po itong picture na ito? Great Wall of China. Ano po? So, yan po ay tinayo, yung wall na yan, China, hindi lamang po para magkaroon ng defense ang kanilang lugar, kundi defense na po sa kanilang paniniwala. No? Kasama na po dyan lahat. At tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ay kailangan magtanggol ng ating pananampalataya. Ano po? So, yung tanong lang na tiyak ka ba na pupunta ka sa langit? It denotes defense. Ano? Kailangan ipagtanggol niya. Kailangan makumbis mo ako by reason o by logical explanation from the Bible na pupunta ka na sa langit. Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos sa akin yan, hindi mo ako makukumbisi. Nakuha mo ba yung kahalagaan ng pagtatanggol sa ating pananampalataya? Mahalaga po ito at mabuti at ating po itong matatalakay ngayong buwan na ito dito po sa ating pagsambahan po. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna. Aming Ama, salamat po dahil kayo po ay Diyos na matapat, mabuti, at nagtuturo ng maraming bagay sa aming buhay. Pinupuri ka namin sinasamba ngayong umaga dahil po kayo ay napakabuti, Panginoon. Ang inyong biyaya at habag ay walang hanggan. Ang inyong katapatan ay laging bago, araw-araw, Panginoon. At ganun din po sa inyong mga salita. Palaging bago ang inyong mensahe. Bagamat matagal na namin itong binabasa ang aklat po ng Jude, pero palaging nandun ang inyong mensahe dahil kasabay nito ang inyong katapatan upang kami ituruan. O Banal na Espiritu, speak to us and illumine our minds at patuloy po na ikaw ang magturo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. So ating pong teksto ay mula sa aklat ng Judas. Ating pong basahin sabay-sabay. Ready? Begin. Mula kay Judas, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, sa mga hinila ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama
at iniingatan ni Yesu Kristo. Mapuspos nawa kayo ng habag, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, ang gustong-gustong isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan ako ang isulat sa inyo ay isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat nakasilingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Yesu Kristo, ang kaisa-isang puno at Panginoon. Noong pang-una ay sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Background of the book. Ano po yung background? Para maintindihan po natin ang aklat ng Judas. Mahalaga po na makita natin yung background. Ano po? Kasi isa po sa prinsipyo, para maintindihan natin ang mensahe ng salita ng Diyos, ay makita natin ano yung background. Saan isinulat, bakit isinulat, at sinong sinusulatan. No? So, una po, ang author po nito ay si Apostol Judas, brother of Jesus in the flesh. Ano po? So, ang nagsulat po ng aklat na ito ay kapatid ni Jesus. Kung si Jesus lang ang anak ni Maria, ay mali po yung katuruan na yun. Kasi po, si Maria po ay marami pang naging anak. Kasama po doon si James at si Jude. Ano po? So, yan po makikita nyo sa talataan ng Matthew chapter 13, verse 35 at saka sa Mark 6 verse 3. So maliwanag po yan ang sinasabi dyan yung mga kapatid niyang lalaki at mga kapatid niyang babae. So mali po yung katuruan ha. Yung si Bering Maria ay nanatiling birhin. Ano ba tawag doon sa ating teaching, yung former teaching natin noon? Ano? Immaculate Conception. Ibig ko sabihin, si Maria po ay nanganak pa ng maraming anak. So, hindi po na natiling birhin si Maria. Kita niyo po, nare-refute na natin maling katuruan. Kasi po, meron po kapatid si Jesus sa laman at yun po ay yung sumulat ng Judas. At si James po, yung sumulat ng Santiago, siya rin po ay kapatid ni Jesus. Kita niyo po. So, maliwanag po yan sa Bible. At basahin niyo lang po sa Matthew chapter 13, verse 35. Ito ay nasulat noong first century, noong unang 100 taon, after the death of Jesus. Ano po? So, pagkatapos namatay ni Jesus, ay nagsulat po si Judas ng sulat na ito, doon po sa kahalatian, later part ng first century, maaring 60 to 70 AD. Ano po? Pero, universally recognized by AD 350. So yung pong sulat na ito ay na-recognize at na-canonize at isinama po sa banal na kasulatan by AD 350. Ano po? Purpose of writing. Bakit po isinulat ito? Una po, it was a general letter to Christians. Ano po? So sa mga mananampalataya po na mga Kristiyano, isinulat po ang aklat na ito. Hanggang ngayon, sa ating panahon, address din po ito sa ating lahat. So kung kayo po ay Kristiyano, ang sulat na ito ay para sa inyo at para sa atin. Ano? So, ano po ang dahilan? Bakit isinulat? Para warningan ang heresy o maling tagapagturo na ang paniniwala ay Gnosticism. Ano po yung Gnosticism? Ito po yung nagsasabi na ang matter o ang katawan ay masama. Ang espiritu ay mabuti. Kasi ang katawan po natin matter. No? Ito po ay naihipo, nakikita. Yun po ang matter. So, yung spirit ay hindi nakikita. No? So, yun po yung Gnosticism. Yun po ang paniniwala nila. At dito po, yung ibang dahilan kung bakit po nasulat ay dahil yung naandon sa kanilang kalagitnaan, ang paniniwala ay ito. So ito po ay nag-come up kung si Kristo ay nagkatawang tao, di masama ang kanyang katawan. Kasi ang paniniwala po nila ay
Gnosticism. Nakaya niyo po ba? So, ang follows, when Christ, nung si Kristo po ay nagkatawang tao, ay masama ang katawan ni Kristo. Yun po yung logic nun. So, kung sila'y naniniwala that matter is evil, therefore, the body is evil. Ano po? At yung katawan, nung nagkatawang tao si Kristo, masama si Kristo. Kaya doon, distorted na po ang view ng paniniwala tungkol kay Kristo. Kita niyo po? So, yun po yung dahilan. At the same time, nag-arise din po dito yung teaching na binigyang emphasis po yung spirituality. Ibig ko sabihin, di ba, meron tayong mga nababalita ang mga ermitanyo. Hindi ko po alam kung familiar kayo dito sa word na ermitanyo. Yung kung pumupunta sila sa bundok, dahil sa sibilisasyon ay masama, maraming tukso. Para hindi sila matukso, para hindi sila maging masama, humihiwalay po sila sa karamihan ng tao at doon sila naninirahan sa bundok para hindi po sila magkasala. Because for them, body or matter is evil. At nagiging extreme po yung kanilang buhay. No? At yung naman po nun, yung kabaligtaran po nun, ay yun namang mga tao na ang kanila pong paniniwala ay hindi na kailangang sundin yung mga batas. Yung pong batas ng Hudyo. So dito po nagkapa po yung paniniwala na that one is not under obligation to obey the moral law. So, yun po ang kanilang nagkamap doon sa kalagitnaan ng mga sinusulatan ni Judas. So, nangyari po yun dahil sila po ay nagpo-promote ng spirituality. Kanya po sila ay pumupunta sa malayong lugar at para hindi po sila mahawahan ng masasama. So, ganyan po ang nangyari. At ito po yung isang warning, yung pagkakasulat ni Judas sa mga lahat ng mananampalataya. So ngayon pong umaga, titingnan natin yung ilang mga bagay dito po sa ating outline. Meron po tayong makikita dyan na 3K, sa ating pong outline. Titingnan po natin at ating ihimayin ano po yung ilang mga bagay, mga katotohanan na pwede po natin matutunan dito. Yung aking pong bayaw ay Muslim. Yung kapatid po ni Ate Claire. Yung asawa po ni Ate Claire. Kapatid ni Lali. So, nung kami ay nagkita, first time nagkita po kami sa Batangas, at sila po ay kasal na, dumalaw sila. Dahil ako po ay nanliligaw pa nung kay Lali. So, very hot po ako at saka bago pa lang po akong salta sa Batangas. At ako po ay misyonero ng Outcook. During that time, ay nung kami magkita ni Kuya Suhel, ay tinanong ko siya. Ang tanong ko ay, why should I become a Muslim? Ang sagot niya ay, to have a community. Para makabilang ka sa isang magandang komunidad. So, in-explain niya yung lahat ng tungkol sa samahan ng Muslim. And another thing is to enjoy a sense of purpose. So, hindi ko malimutan yun ng unang pagkikita namin. Kasi, that was the first time na talagang maganda yung usapan namin. At nagsishare po kami tungkol sa aming belief. And at ako sumagot, I can find this in Christ. Ito po'y masusumpunan ko kay King. Well, nagtanong siya, well, why should I become a Christian? Bakit ako'y dapat maging Christian? Maganda tanong, binalik niya sa akin. So, maganda po yung aming usapan. And that was the start of a long conversation with him to convince him with my faith and my eternal destiny. Kaya lang talagang pagdating doon kay Kristo ay sarado po. So, hindi ako makapag-introduce. Siyempre, yung gospel may Kristo may Christ. Pero hindi po ako makapag-introduce dahil para sa kanila, distorted na yung view nila tungkol kay Kristo. So, kita nyo? Kaya po, mahirap mag-share. Lalo na po kung isang taong sinisiran mo, hindi naniniwala sa Diyos,
kung hindi naniniwala kay Kristo. Napakahirap po. So, when we talk about defense of our faith, we talk about apologetics. Ano po yung apologetics? Mamaya po, ipapaliwanag ko po yan. Primarily, it is a defense of your faith with reasons and logical explanation. So, bakit si Maria ay tinatawag nilang mediatrix? Narinig niya po yung salitang mediatrix. So, merong mediator, merong mediatrix. Ano po? So, bakit gano'n? So, yung pong logic dito, kung si Jesus ay anak ni Maria, at si Jesus ay Diyos, therefore, sino si Maria? Diyos. Ito niyo po yung logic ko. So, doon po kinuha yun. No? So, ang apologetics po ay it's more on defense. Paano mo didepensahan na ikaw ay merong eternal life? Mahalaga po ito. In Greek word, yung pong ating nakita dito, earnestly content. Ano po? Ipagonesestai. Sa Greek word po yan. Ang ibig pong sabihin ay, it means to contention by argument, by reasoning, by holding fast the principles of religion, and maintaining them against all opposers. So yun po yung ibig sabihin ng ipagonesestai, content o earnestly content. Kinakailangan ay maipaglaban mo ang iyong pananampalataya by argument. Nakikipag-argue ka, nakikipagpalitan ka na paliwanag. Kita niyo po? At the same time, ano tawag doon? Makabuluhan, makatarungan yung iyong pag-i-explain, pagsasalita. At the same time, ay talagang matibay ang iyong panghahawakan dun sa katuruan na yan. Halimbawa, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pag nakaharap ka ng Jehovah's Witnesses, pag nakaharap mo sila, matatalo ka dyan. Kasi sabi ni James, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya plus gawa. Ipaglalaban nila yun. Ipaglalaban mo yung salvation by faith. Paano yun? So, talaga meron po kayong argument. Ano po? So, at yung pinakawali po, maintaining them against all opposers. So, mini-maintain mo yung katuruan o kalinisan ng turo doon sa mga laban sa mga katuruan ito. So, marami pong katuruan dito sa mundong ito na nakit. At lalo na po sa atin sa Pilipinas, napakarami. Defending our faith, some of the questions we raise are the following. No. Yan. Why should I believe in God? Bakit kailangan kong maniwala sa Diyos? Hindi ko kasi nakikita eh. Hindi ko nga maisip na may Diyos. Bakit na kayo maniniwala dyan? Another thing is how Christians understand the many world religions. Ano yung pagkaintindi ninyo sa iba't ibang religiyon sa buong mundo? Napakarami po niya. Napakarami po niya. Sa atin na lang po. Bilangin niyo po sa TV. Kung kayo nanonood po ng TV, bilangin niyo po yung nagtuturo ng iba't ibang katuruan. Napakarami po. Bilangin niyo po yun. Why? What about evil? Bakit ang dami-dami masama? When considering Christian faith and practice, we need to ask this question. Is it really true? Yung bang aking pananampalataya at pamumuhay Kristiyano ay tama? Ano pa? We need also to ask the question, is it beautiful? Maganda pa talaga itong aking pananampalataya rito. So, marami pong pwedeng itanong at marami po tayong pwedeng makita
kasagutan. Ano po? In our modern day, marami na po ngayong philosophical approach. Sa eskwelahan po, iba't ibang approach ng pagtuturo ang mga nagtuturo. Hindi po niyo mahalata yung kanyang view, yung kanyang paniniwala. Pero, habang siya ay tinatanong mo, makikita niyo po ano yung kanyang paniniwala. Marami pong paniniwala na tayo may encounter sa mundo nito. Lalo na po yung ngayong panahon na ito. Hindi ko alam sa mga estudyante kung na-encounter niyo yung mga words na ganito. Atheism, which says there is no God. Yung pong atheism, hindi sila naniniwala na may Diyos. Pangalawa, polytheism, which says there are many gods. Meron po paniniwala na ganyan, na maraming Diyos. Ano pa? Materialism, which teaches the primacy and sole reality of matter. That's why, yung kanilang paniniwala is to see, is to believe. Hindi ako maniniwala kung hindi ko nakikita yan o nahihipo. Parang si Tomas, kailangan makita ko yung kamay ni Jesus na may butas. Diba? Yung pinakita ni Jesus. To see is to believe. And pantheism, which says everything is God. Ano po? Yung pong relihiyon sa India ay meron pong ganyang paniniwala. Lahat ng bagay ay Diyos. Yung baka, yung halaman, yung puno, sinasamba po nila yun. Ano pa? Fatalism. It says all things are subject to fate. Bahala ng Diyos. Lahat ay may kanya-kanya kapalaran. Ewan ko, nakaka-encounter kayo ng ganyan. Madalas po ako maka-encounter ng ganyang tao. Lahat naman tayo may kanya-kanyang kapalaran. Bahala na kung anong buhay natin. Basta, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Diba? So, ganun po. Ay, encounter niyo po yung mga ganyang paniniwala. Ano pa ho? Existentialism, which says existence precedes essence. Sa kanila po, palagi ang tanong nila, ano ang kabuluhan ng buhay ko? Ano ang kahulugan ng buhay ko? Tatanong pa yan, bakit ba ako narito sa mundo ito? So yan po yung palaging tanong ng mga naniniwala na sa existentialism. Ano pa ho? Humanism, which says that man is the ultimate being and ruler in the universe. Sabi nila, pagkatapos nating likhain, pinabayaan na tayo ng Diyos. Kaya tayo na ang bahala dito sa lupa. Kaya po, yun po yung paniniwala nila. Paano niya i-refute yan? Paano niya sila makukumbinsa na hindi yan ang tama? Ano pa? Skepticism and agnosticism. Ano po yun? Which teaches that a person just cannot know whether or not there is God. Hindi ko maisip Hindi ko makomprehend na may Diyos, kaya walang Diyos. Diba? So yun po yung mga paniniwala nila. Hindi ko maisip ang Diyos at hindi ko siya maintindihan, kaya walang Diyos. Hindi na maintindihan ang Trinity, ay suko na ako. Hindi ako naniniwala. Kasi malabo yan. Kaya hindi ako pwedeng maniwala sa Diyos kasi hindi ko siya maintindihan. So, iba't iba pong tao may encounter natin. At mahalaga po, paano natin na ipaglalaban ng ating pananampalataya. Ano po? Ang unang mahalaga, para maidepensa natin ang ating pananampalataya, ay sa pamamagitan ng ating pagkatao. So, number 1 po sa ating outline ay ano ang mga katangian ang dapat makita sa ating buhay bago natin maipagtanggol ang ating pananampalataya. Ano po? Anong mga katangian ang pwede nating makita o pwede nating ipamuhay? Dapat ituho muna, katangian muna natin. Katangian na nagtatanggol. Kasi po, mahirap magtanggol sa iyong pananampalataya kung butas ang katangian sa iyong buhay. Ano po? Katangian ng isang nagtatanggol sa pananampalataya. Ano po? Number 1. Diyan po sa ating talata ay merong pong word na sabi po dyan ay
Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God and preserved in Jesus Christ and called. Ano po? So, hinirang ng Diyos, sanctified. Ano po? Sa ibang salita ay, inaring ganap, pinawalang sala, itinuring na walang kasalanan. Mabigat yan. So, yun po ang unang katangian. Dapat, ikaw, nung tanggapin mo si Jesucristo, maliwanag sa iyo na ikaw ay hinirang, inaring ganap ng Diyos. Pinawalang sala ka ng Diyos. Dapat maliwanag po yan sa inyo. Kasi mahirap po na ipag-idepensa, mahirap pong ipagtanggol ang pananampalataya kung malabo po ang katuruan ito sa inyo. Ano po? Kinakailangan po ay malinaw po yan sa inyo. Kanya nga po ba, nung sa Bible po, palagi kong ina-address ang mga Kristiyanos na saints. Ibig ko sabihin, kaya saints ang address sa kanila ay inaring ganap po sila. Kaya po saints ang tawag sa kanila dahil po sila ay inalisan ng kasalanan. Dahil po sila ay itinuring na walang kasalanan. Yan po yung dahilan kung bakit mahalaga po ito. Kasi po, palagi po tayong ang tawag daw, kung saan ay ito-torture ni Satan. Ay, masama ka naman eh. Masama ka. Hindi ka dapat ganyan. Hindi ka dapat ganito. Ikaw ay masama. Palaging ganun po ang isisiksik sa kaisipan sa ating ni Satanas. Pero, kung maliwanag po ito sa inyo, you are sanctified, hinirang, tinawag ka ng Diyos, inaring ganap ka, pinawalang sala ka ng Diyos, ikaw po ay walang guilty feelings. Alam niyo po ba yan? Wala kang guilt, hindi ka nangangamba na ikaw ay ganito, masama. Ikaw po ay santo. Tayo po ay pinawalang sala, itinuring na walang kasalanan. Napakasarap po niya na pag ikaw po ay nagsishare, maliwanag po ito sa inyo na kayo inaharing ganap. Ano po? Kaya po itinuring kang walang kasalanan dahil ipinataw po sa iyo, nung tumanggap ka po kay Kristo, ipinataw po sa iyo ang righteousness ni Kristo. Experientially, we are sinners, but positionally, in the sight of God, we are justified. Tayo po ay ginawang santo. No? So, mabigat po yan. Sa Vatican, mahirap pang maging santo. Ang daming requisites nun. Ang daming pagdadaanan mo para maideklara kang santo. Ano? Napakahirap po nun. Pero sa Bible, those who are born again were declared saint. Ang bigat po ito. Kanya po tayo diretsong makakapunta sa langit. Dahil tayo po ay itinuring na walang kasalanan. Santo. Hindi ka pwede pumunta sa langit kung hindi ka santo. Ang ganda po yan. Ganun po. Kaya po may katiyakan tayo ng kaligtasan. Anytime, anywhere, pwede mong sabihin, pupunta ako sa langit. Bakit? Ako ay ginawang matuwid ng Jesucristo. Hindi ko ginawang matuwid ang aking sarili. Hindi ko po kaya yun. Ako ay ginawang matuwid ng Jesucristo. Okay, maliwanag ko ba ito sa inyo? Sanctified. Ano pa? Namumuhay sa pag-ibig. So, andyan po ay, sa Tagalog, sa ating konteksto, ay namumuhay sa pag-ibig. May kakayang magmahal kahit sa iyong kaaway. Kasi po, pag hindi niya naging prinsipyo ito, kasi mapupuot po kayo sa mga false teachers. Lalo na kung nakadibatehan niyo siya. Ako po marami akong karanasan sa debate. Dahil ako po ay pastor at ako ay misyonero, siyempre hahayo ka ang mga iba't ibang taong mga kakaharap mo. At malimit po, sila po ay merong maling katuruan. Naturuan ng